bagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Sa latest ng Filipino Mirror, paiigtingin ng pamahalaan ng operasyon laban sa mga hoarder at nagmamanipula ng presyo ng mga bilihin. Ito naman ang tiniyak ng Department of National Defense kaugnay sa papalapit na La Nina. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., prioridad ng pamahalaan ang pagsugpo sa mga nagmamanipula sa presyo at pagpapanagot sa mga hoarder. Dagdag pa ni Secretary Teodoro, handa ang DND na suportahan ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture sa price monitoring ng mga pangunahing pangangailangan o bilihin. Pasada Balita. Walang mangyayaring paggalaw sa presyo ng ilang produkto. Ito naman ang tiniyak ng DTI ngayong El Nino sa gitna na rin ng inflation. Ayon kay DTSS Secretary Amanda Nograles, na supervising head din ng Consumer Protection Group ng departamento, resulta ito ng pagkipagpulong nila sa mga manufacturer. Kabilang sa mga produktong nangakong hindi gagalawang presyo ang mga processed food, processed milk, bottled water at instant noodles. Paliwanag ni Asik Nograles, nagbigay ang mga manufacturer ng iba pang tuntunin at ilan sa kanila ang nangakong magpapatupad ng price freeze sa loob ng 60 araw, ngunit hindi pare-parehong petsa nila ito ipatutupad at epektibo ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng DTI, nag-abiso ang ilang manufacturer ng price freeze sa mga unang bahagi ng Mayo hanggang unang linggo ng Hulyo, habang iba naman sa Hunyo o Hulyo at 30 magpapatupad ng nasabing hakbang. Pasada Balita. Sumampa na sa mahigit 4 na milyong katao ang apektado ng El Nino phenomenon. Sa pinakauling datos ng DSWD, Disaster Response Management, pumalo na sa higit 1 milyong pamilya sa 6,000 barangay mula sa 14 na rehiyon: Ilocos Region, Cagayan Valley,
Central Luzon at iba pang mga kabuhaging lalawigan. Nabatid na namahagi na rin ang ng tulong pinansyal ng DSWD para sa mga apektadong pamilya. Samantala, una nang sinabi ng state meteorologist na magiging mas madalas ang pag-ulan sa mga susunod na araw sa paglipat ng bansa sa tinatawag na wet season. Ayon naman sa NDRRMC Council, halos 300 lokalidad na ang nagdeklara ng state of calamity dahil na rin sa matinding init ng panahon. Pasada Balita. Pinag-iingat naman ni Senator Amy Marcos ang publiko lalo na ang mga nakatatanda sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon kay Senator Marcos, posibleng magdulot ng heat stroke at iba pang sakit tulad ng sore eyes ang lumalagablab na damang init ngayon. Ipinaalala rin ng Presidential Sister sa mga residente ng mga lugar na nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius na lantad sila sa tinatawag na heat stroke at heat exhaustion. Idinagdag pa ni Super Ate na para maiwasan ang heat stroke, limitahan ang oras sa labas ng bahay, uminom ng maraming tubig, umiwas sa pag-inom ng tsaa, kape, soft drinks at alak. Pasada Balita. Samantala, zero casualty ngayong panahon ng tag-ulan at La Nina, target ng OCD. Tayo mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Sisikapin ng Office of Civil Defense na maging zero casualty ang bansa ngayong panahon ng tag-ulan at La Nina. Kasunod ito ng kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na paigtingin ang mga ginagawang preparasyon at maging aral ng mga kinaukulang ahensya ang mga nagdaang kalamidad na tumama sa bansa. Dahil dito masusi ng nakikipag-ugnayan ang OCD sa kanilang mga regional offices at iba pang tanggapan ng gobyerno. Una nang iniulat ng Pag-asa na nasa 60% ang tsansang maramdaman ang La Nina sa mga buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenyo para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, pinasususpindi na ng Department of Interior and Local Government sa Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay DILG Secretary Ben Abalos Jr., patuloy ang kanilang kooperasyon sa Ombudsman at iba pang investigating body upang halukayin ang ilang mga mahalagang impormasyon kaugnay kay Mayor Guo. Matatandang iniimbestigahan sa Senado ang ni-raid na illegal pogo operation sa Banban at ang posibleng koneksyon sa kontrobersyal na alkalde. Pasada Balita. Ibinunyag naman ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means, na marami na silang nakuwang impormasyon at dokumento tungkol sa pagkatao ni Banban Mayor Alice Guo. Sa panayan ng DWIZ, sinabi ni Senator Gatchalian na marami siyang kakilala at hindi makakakilala, nagpadala ng mensahe tungkol sa naturang alkalde. Gayunman, mahirap anyang paniwalaan ang mga ito lalo na't wala namang ebidensya. Naniniwala rin ang senador na sa kahalagahan ng pagiging patas, lalo na't lingkod bayan si Mayor Guo. Marami ako nakukuhang text sa mga iba kakilala, iba hindi kakilala. Pero marami kasing haka-haka at maraming mga teorya kaya mahirap naman na kilingan itong mga text na ito no, kung walang ebidensya. And gusto rin namin maging batas, maging fair no, kay Mayor Guo. Sabi nga ng ni Senator Risa, dahil nga public servant rin siya, kabaro namin sa serbisyo, dapat bigyan rin ng respeto at oportunidad na magpaliwanag. Ako personal na talagang tinitignan namin yung ebidensya. Pero marami talaga, maraming nagte-text, maraming kwento at pinipili ko lang naman kung alin doon yung talagang merong sense at may ebidensya. Inihayag din ni Senator Gatchalian na may mga nagpresenta na ring tumestigo tungkol sa koleksyon ng alkalde sa Pogo. Subalit, kasalukuyan pa niyang bine-verify ng Senado kung mayroong konkretong ebidensya ang mga ito.
Meron mga lumalapit sa amin, pero ako personally, bine-verify ko muna, nagve-vetting process tayo. Mahirap kasi na bigla nilang tanggapin mo yung mga gusto mag-testify pero wala namang ebidensya o mahina yung kanilang thesis. Kaya bine-vet namin mabuti kung itong mga lumalapit meron talagang konkretong ebidensya. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education and Ways and Means, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Inalampag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tuluyan ng maalis ang Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ng Senate President na ang pogo ang punot dulo ng mga krimen sa bansa tulad ng kidnapping, extortion at iba pang uri ng mga scam. Iginit pa ni SP Zubiri na dahil ang PAGCOR ang nagre-regulate ng pogo, tanging si Pangulong Marcos lamang ang makapagpapatigil sa operasyon ng mga ito. Dapat gumawa ng desisyon ng Pangulo. Napapanood ko nga araw-araw sa news yung mga hinuli ng PAOK. Yung PAOK, yung Presidential Anti-Crime Task Force, na sana sabihin na po niya na tanggalin na po yung POGO. Sa Pangulo po manggagaling yan kasi diniregulate po ng PAGCOR yan. So pag sinabi ng Pangulo yan, simple lang yan. Sasabihin ng PAGCOR, phase out na kayo within 1 to 2 years or within 1 year. Dapat mag-wrap na kayo ng operations dito. At kung meron po tayong makitang POGO, whether illegal or illegal, magiging illegal na po yan. Pag may POGO sa bansa, tanggal na talaga yan. Mahuhuli na po sila. Yan po ang tinig ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ibig sabihin ang mga kumakalat niyang larawan kasama ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Guo. Ito'y matapos i-post ni Mayor Guo ang mga litrato kasama ang Pangulo, kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos na hindi niya ito kilala. Ayon sa Presidente, halos 1,000 litrato ang kinukuha sa kanya noong panahon ng kampanya kaya't maaaring isa ang naturang picture, lalo na't hindi siya humihindi sa mga nagnanais magpa-selfie. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat nang imbestigahan si Mayor Guo kasunod ng mga usapin hinggil sa pagkakakilanlan ng kontrobersyal na alkalde. Pasada Balita. Itinanggi rin naman ni Senator Amy Marcos na malapit na kaibigan niya si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Senator Amy, unang beses niyang nakita ang alkalde nang dumalo siya sa event ng DSWD sa Bamban Tarlac noong 2023. Nilinaw ng senador na hindi siya kasama sa investigasyon ng Senado sa citizenship ni Mayor Guo na idinadawit sa illegal na pogo operation sa Bamban kasunod ng kumakalat nilang litrato sa social media. Pasada Balita. Samantala, panukalang batas na naglalayong ipagbawal na ang pogo sa bansa, target ipasa ng Senado ngayong taon. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega. Bueno. Maghahain ngayon si Senator Win Gatchalian ng panukalang batas na naglalayong ipagbawal na sa bansa ang mga pogo. Ayon kay Senator Gatchalian, may 2 ng panukalang batas na naisumite sa Senado ukol sa pagban sa pogo. Ito inihain ni na Senator Joel Villanueva at Alan Peter Cayetano. Sa harap ng kawalang aksyon ng ehekutibo para may pagbawal na ang pogo sa bansa, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na magkaroon na ng batas para hindi na makapasok at makapag-operate ang pogo sa bansa. Kung meron na anyang batas na nagbabawal sa pogo, kahit na magpalit ng administrasyon ay hindi na sila maaaring makapag-operate sa bansa. Ayon kay Gatchalian, sisikapin nila na maipasa ngayong taon ang naturang panukalang batas kaya magsasagawa sila ng public hearing kahit naka-break ang session. Tiyakaan niya na magiging mahigpit o mainit ang debate sa panukalang ipagbawal ang pogo sa bansa, pero magandang ito'y mapag-usapan para anya malaman ang katotohanan ukol sa masamang idinudulot nito sa ating bansa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Intilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Sa detalye pa ng ating headlines, pinaimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinasabing wiretapping ng Chinese Embassy sa Maynila sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Pangulong Marcos, maaga pa para gumawa ng anumang konklusyon hanggat hindi niya naririnig ang recording ng nasabing wiretapping. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice na tinitignan na nila ang mga illegal na aktibidad ng mga dayuhang diplomata. Ito'y kasunod ng panawagan o mga panawagan na imbestigahan ang mga posibleng paglabag ng isang bansa sa Anti-Wiretapping Act at mga diplomatic protocol. Pasada Balita. Inundi na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga umuugong na tangkang destabilization o pagpapabagsak sa pamahalaan. Sa kanyang pagdalo sa pagtatapos ng Philippine Military Academy Class of 2024, inihayag ni Pangulong Marcos na nakararanas ang bansa ng rebirth o ang tinagurian niyang bagong Pilipinas. Sa panahon anya ng bagong simula, nakalulungkot isipin na mayroong nangyayaring oportunismo at tahasang pagtatangka sa destabilization. Matatandang lumitaw ang mga issue ng destabilization plot laban sa Marcos administration dahil kay dating Senator Antonio Trillanes IV kung saan idinadawit pa nito ang mga pulis at militar, partikular ang mula sa Davao Region. Pasada Balita. Inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga bagong nagtapos mula sa PMA Class of 2024 na tiyakin ang integridad at alagaan ng teritoryo ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang responsibilidad ng mga bagong tapos na militar na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Tungkulin anya ng mga itong irespeto ang mga karapatan ng sibilyan at protektahan ang buhay at kalayaan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo na umaasa siyang sa pagkakatong naharap ang mga ito sa hamon, magsisilbing paalala ang kanyang mga salita upang patuloy na magsilbi at maglingkod sa bayan. Pasada Balita. Kumbinsido naman si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na malaki may tutulong ng pag-amyenda sa saligang batas sa sektor ng edukasyon ng bansa. Ito'y makaraang lumabas ang resulta ng Asian University Rankings kung saan walang nakapasok na universidad mula sa Pilipinas. Ayon sa kongresista, patunay ito na dapat nang buksan sa foreign ownership ang higher education. Bukod anya sa karagdagang pondo para sa sektor, oras na maamyendahan ang saligang batas, malaki ang mayaambag ng foreign ownership upang makasabay ang education system ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Pasada Balita. Samantala, bumaba sa 3.9% ang mga Pilipinong walang trabaho ngayong buwan kumpara sa kaparehong buwan noong 2023. Sa datos ng Department of Labor, nasa 4.7% ang unemployment rate noong Marso ng nakaraang taon, batay na rin sa Labor Force Survey. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mataas pa rin ito ng bahagya kumpara sa 3.5% unemployment rate noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Ikinalugod naman ng kalihim ang resulta ng survey dahil sa kabila ng banta ng El Nino, sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Pasada Balita. Pinabulaanan naman ng kadamay o kalipunan ng damayang mahihirap ang naging pahayag ni Presidential Advisor on Poverty Larry Gadon na haka-haka lamang ang paniniwala na mahirap ang buhay ngayon dito sa Pilipinas. Kaugnay ito sa datos na inilabas sa Presidential Advisor kung saan bumaba sa 23.4% ang poverty rate ngayong taon mula sa 24.7% na naitala noong 2023. Iginit ni Mimi Doringo, Secretary General ng Kadamay, na hindi pa nakakatapak sa lupa si Secretary Gadon dahil sa mga footbridge pa lamang, makikita na anya na higit pa sa isa ang namamalimos. Bukod dito, sinabi ni Doringo na marami na ring tindera at tindero sa lansangan ang nakikipaghabulan upang hindi makuha ang mga nagkakasanang cleaning operations ang kanilang mga paninda dahil magiging malaking kawalan nito sa kanilang kita. Pasada Balita.
Aprobado na ng Kamara sa ikatlo't huling pagbasa ang House Bill 10158 o ang pagtatatag ng Manila Bay Aquatic Resources Management Council na mangangasiwa, magbabantay at mangangalaga sa karagatan at yamang tubig sa Manila Bay. Sa ginanap na botohan sa sesyon ng plenaryo, 185 kongresista ang pumabor sa nasabing panukala. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang MBARMC ang titiyak na maayos ang mga plano, programa at inisyatibo upang mapangalagaan ng tubig, mga isda at iba pang lamang dagat sa Manila Bay. Inamyendahan ng panukala ang Section 16, Article 1 ng Municipal Fisheries ng Republic Act 8550 o 0 na inamyendahan naman ang RA 10654 na nag-aalis sa lalawigan, lungsod at munisipalidad na nakapalibot sa Manila Bay. Pasada Balita. Umani naman ng papuri mula sa Sugar Council ang posisyon ni Senator Amy Marcos laban sa importasyon ng asukal, maging ang kanyang advocacy na i-modernize ang mga sugar mill at farming strategies sa bansa. Kinabibilangan ng CONFED, NFSP at PANAY-FED. Kinilala rin ng konseho ang pagmamalasakit at suporta ni Senator Marcos sa mga local na sugarcane farmer. Ipananawagan din nila ang pagkakaroon ng science-based at calibrated importation plan ng national government. Umaasa naman ang grupo na patuloy na i-endorso ng presidential sister ang hinaing ng mga magtutubo sa Senado at iba pang sangay ng pamahalaan. Magugunitang tinutulan ng mamabatas ang pinag-aaralang pag-aangkat ng asukal ng Sugar Regulatory Administration. Pasada Balita. Samantala, alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo makikipag-ugnayan at hihingi po ng update live via Zoom. Si Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committees on Cooperatives, Electoral Reforms and People's Participation, Foreign Relations, Social Justice, Welfare and Rural Development. Super ate, good morning po, Johnny Bañez. Live na po tayo, DWIC, Aliw Channel 23. Ma'am? Yes, good morning sa inyong lahat. Kumusta na dyan sa ating home channel, DWIC? Iyon. Ano na ang balita? Kamusta na po ma'am? Long time no hear, no see ha? Pero... Oo nga, tagal Apo. na. Ikot ako ng ikot sa kung saan sulok ng Pilipinas. Masaya naman. Galing ako sa Basilan, sa Zamboanga, sa Marawi. Nako, Marawi kahapon. Isipin Apo. mo. Apo. Layo-layo na eh. Okay. Madam Senator, with your indulgence po, unahin ko na po yung mga katanungan na mas malapit po sa sigmura ni Juan de la Cruz. Kaugnay po naman sa after nitong nararanasan nating El Nino, ano po nakikita niyong development naman sa paghahanda ng ating pamahalaan sa posibleng pagpasok naman ng La Nina dito sa bansa? Go ahead po, ma'am. Well, ang pinaka-importante talaga, talagang ngayon pa lang mag-imbak na tayo ng kung ano-anong mga drought-resistant tsaka flood-resistant. Medyo nahuli tayo sa pag-iimbak ng mga binhi na talagang angkop sa napakahirap na panahon. Ano? May tinatawag na drought-resistant seeds sa mais, Palay. sa
gulay, pati na rin sa ating bigas, ano? Yung tinatawag na drought resistant. Kaso, hindi tayo nakapaghanda nito. Ngayon, flood resistant naman ang kinakailangan natin. At saka yung tinatawag na early maturing, yung nasa 80 days, 90 days, direct seeding na tayo para makarekupo ng konti sa mga lugi ng El Nino sana. Ikalawa, ang hinihingi ko sa DA, magturo sila ng mga bagong teknolohiya ng mga aquaponics, aquaculture, at pati na rin yung tinatawag na alternate wet and dry seeding, yung massive mulching. Kasi sanay tayo sa sinauna pang teknolohiya, talagang binabaha natin yung bukid. Jurassic. Jurassic Oo, naman. talaga naman. Jurassic ang dating ng ating mga teknolohiya. Oo, sinabi mo, Jurassic na yung binhi, Jurassic pa yung teknolohiya, Jurassic pati magsasaka, kawawa naman. Kaya ito nga, at yung isa pa, yung ating mga sinasabing mga imbakan ng tubig, yung ating small water impounding, yung mga kanal ng irigasyon, yung SFR, pati yung malalaking dams, abay, eto na yung panahon na i-desilt natin yung malalaking dam natin na napakapuno na ng kung ano-anong basura, pati troso, pati ewan ko ba, lahat na lang tinambakan. I-maintain natin, i-desilt natin massively, kaya kausap ko ngayon DPWH, sabi ko mag-desilting machine, now's the time, habang mababa ang tubig, eto na ang panahon na talagang linisin. Tayo naman, linisin na rin natin yung mga kanal ng irigasyon kasi hindi na rehabilitate, yung mga SFR, small water impounding, maganda tayo, wag nating iasa. Talagang nag-uumpisa na rin ang ulan sa hapon, may ulan, di ba? Maski sa Maynila, kumikidlat pa. Abay, ipunin natin, rain harvest ang tawag dyan. I-rain harvest natin, at the same time, talagang alam natin na pagdating ng tubig, may dadaluyan. Imbis na mabaha, konting ulan lang nababaha na tayo dito sa Manila Alright. On other topic po, with your indulgence, Senator Amy, yung sinasabing pagpupush ngayon sa charter change sa Kamara. Any reaction on this, Madam Senator? Well, para sa akin kasi, hindi napapanahon. Gusto ko talaga tutukan kung ano bang magagawa. Yung sinasabing NFA, yung importasyon na walang katapusan. Gusto ko talaga tutukan yung pagkain. Unahin ang pagkain para sa akin, ano. Pero, hindi naman ako tutul sa charter change, pero sana magpakatotoo sila. Ibig ko sabihin, hindi naman economic provisions, baka naman political lang nais. Abay, magpakatotoo ka, sister. At bulat-latin na natin yan. Wala naman may gusto ng 3-year term, pati yung mga barangay officials, hirap na hirap. Imagine, 18 months lang sila uupo. Ginastos natin 18 billion para sa eleksyon. Wala pang 2 taon, 18 billion na naman ang gastos, kung hindi mas malaki pa, para magka-eleksyon na naman sa 2025. So, wala naman pasama. Buksan na natin yung political kasi naman ang gusto talaga. At eto nga, gawin natin sa tamang pamamaraan. Ako'y nag-object doon sa People's Initiative kasi nagkaroon ng suhulan. Hindi naman maganda yun. Huwag naman natin liloloko taong bayan. Apo. And speaking of politics, Super Ate, hindi ka po nakaligtas sa kontrobersyang dala nitong si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. At tinanggi niyo na po na close friend niyo siya, pero may mga litrato pang lumalabas. So, paano po natin to ipapaliwanag sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon, Super Ate? Nako, sa kararampa ko all over the Philippines, syempre naman talaga namang lahat may selfie. May binibiro nga ako, isang gobernador, pag hindi daw siya nakaka-700 selfies, patay kang bata ka. So, lahat kami nakikiselfie sa lahat ng tao. Pumunta ako doon at may DSWD ayuda, ako yung chairman ng Social Justice. So, ganun lang, na-meet ko. Marami naman ako na-meet kung sino-sino Alright. At ito po yung nangyari nung isang event sa Tarlac last year pa, Senator? Yun, yung sa DSWD event. Matagal na yun na-meet ko siya.
malamang na-meet ko rin sa ibang pagkakataon. Di ko na maalala kasi sa dami ng tao at saka minsan o 2 beses lang yata nangyari. Alright, ganun daw po talaga pag sikat, laging nagpapa-selfie yung mga kababayan natin. Nagkakabiruan nga kami kasi nga yung mga kandidato, yung magkakabiruan sa susunod na taon, yung mga LGU, nagkakabiruan nga kami, anong quota mo sa selfie? Nako, sabi nung isang gobernador, 700 Wow. a day. Wow! Wow, di ba? Sabi ko, hindi ba natatanggal ang kamay mo niyan? Wow. Sabi ko, sabi niya, lakas-lakas ng kalaban ko, wala akong panlaban. Di ikot ako nag-ikot, kaya nag-selfie. Hindi daw siya tumitigil. Isipin mo, hindi tumitigil sa isang araw hanggang hindi umaapak Wow. ng 7 taong selfie. 700 selfies. Buti na lang, ma'am, nauso na yung... Laban ka? Oo, buti naman nauso na yung kamerang wala ng film. Kasi kung may film pa rin, ilang film ang gagamitin nila para makaubos ng pagpapaselfie. Anyway, ma'am, ito Naku, John, Apo. hindi nakaka-relate ang kabataan sa'yo. Hindi nila alam kung anong film. Aminin, tayo Nagkagustuhan lang. ng edad bigla, ma'am. Segue ako. Anyway, ma'am, bilang chairperson naman po ng Senate Committee on Foreign Relations, medyo baka sabihin nila, malayo ito itatanong ko, pero malapit din ito sa atin dahil sa posibleng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas nung upcoming US presidential elections. Can you comment on this, ma'am, Senator? Well, talagang, ano ba yung tanong? Alin ba yung tanong? West Ano po ang Philippine magiging Sea, epekto nito US kung sino man ang election? manalong presidente sa relasyon natin sa Amerika and at the same time sa ekonomiya ng Pilipinas po? Kung sino man ang mananalo? Well, unang-una, nakikita natin yung survey, parang talagang llamado yung isa na ibang-iba ang kanyang foreign policy. Kaya kinatakutan ko, tayo masyadong masugid at talagang anghang magsalita kontra sa mga Chino. Siguro, mas maigi kung huminahon muna tayo at makipag-usap. Kasi nakikita ko yung mga Amerikano nakikipag-areglo. Mayat-maya, dumarating yung Joint Chief of Staff, di ba? First time in 15 years, nag-usap yung China at saka yung US. Tapos yung kanilang Fed, yung sa ekonomiya nila, si Janet Yellen, pumunta doon. Pumunta si Blinken. Nagdududa ako, sabi ko, ano ba? Bakit sila nakikipag-areglo? Tayo nakikipagbunuan. Baka naman tayo yung pinapain, nakaka-nervous naman to. Tapos Okay. pag nagbago yung ihip ng hangin sa Washington, baka yung inaasahan nating suporta hindi na talagang darating. Dahil yun nga, sugod tayo ng sugod, yung pala, yung bagong Pangulo, sinasabi, America first, pauuwiin lahat ng sundalo. Naku, patay tayo niyan. Kaya ang sinasabi ko, sa West Philippine Sea, ang tanging dapat gawin natin, magpalakas ng sarili natin. Ibalik natin yung SRDP ng tatay ko, yung self-reliant defense posture. Ibig sabihin, yung defense equipment, yung mga makinarya, dati nagmamanufacture tayo ng baril. Ngayon, Opo. imported lahat sa South Korea. Dati gumagawa tayo ng mini cruiser. Ayan, mga vintage. Naalala pa ninyo yan. Lahat tayo natuto mag-drive sa mini cruiser. Ngayon, imported na lahat ng sasakyan. Ganon din yung patrol boats. Dati nag-export pa tayo niyan. May bongbong missile pa nun. Ngayon wala na tayong mga ganun. Kaya't hinayang na hinayang ako. Eto tayo naglilimos sa kung sino-sinong alyado. Mababait naman sila, pero alam naman natin may hangganan yan. Kaya't tayo pa rin, Pilipino pa rin ang magtatanggol sa Pilipinas. Apo. With your indulgence, Madam Senator, kailan po kayo huling nag-usap personal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Matagal na at matagal-tagal na rin. I was supposed to go to Tacloban today pero para magkita kami doon sa pamimigay ng titulo. Dahil bill ko yon, yung titulo ng ating mga land reform beneficiaries. Kaya lang nagpalit sila ng schedule, may session ako Hanggang kailan po ba ang session? Di ba hanggang 24 na lang po ng Mayo, Madam Senator? Yes, that's right. Ito na yung this week last na lang. 2 minutes namin. Last week na namin to. Opo. So talagang ratsyada sa mga priority bills. At mukhang nasusunod naman po ba yung sinasabing priority bills na dapat na madaliin, Madam Senator? Hindi ba nasisingitan? Okay naman, pero alam niyo, may mga bills na napakahirap talagang bunuin. Sabihin na natin, katulad ng National Procurement Act, Apo. yung pagbibidding ng mga iba't ibang kontrata, supply contract, mahirap madaliin yun. Mahirap na kasi dyan nag-uumpisa ang kalokohan. Apo. So,
sa kabila ng gusto natin padaliin, wag naman nating luwagan ng labis na kung sino-sino at kung ano-ano ng kababalaghan ang mangyari. So, talagang masinop namin inaaral yan eh. Hirap na hirap nga kami. Kasi ang haba ng bill eh, higit 100 pahina. Wow. Alam nga naman, ratsadahin na lamang. Alright. After nitong session break ninyo, ang balik na po, SONA na po, ano, Madam Senator? Tama po? Oo nga, July naku, na. naku. Wow, ikatlong So, SONA na. naman, fashion show na naman, wag naman sana, nakakatamad na magbihis. Bago, Kasi naging fashion show, Opo. parang naawa na ako sa Pangulo eh. Parang, ano ba, imbes na pakinggan yung sinasabi niya at pinapalathala sa buong bansa, aba, damit ng mga ali ang Yun lang. tinitignan. Opo. Alright. Bago po kayo pakawalan ng tuloy yan, Senator Marcos, Amy, may nagtanong lang po. Close po ba kayo ni pinsan niyong si House Speaker Martin Romualdez? Okay naman kami dati, pero ngayon medyo iniiwas-iwasan ko, iniiwas-iwasan ako, napapansin ko. Pero pag may tao, mabait naman. Kayo po nagsabi dyan, madam, ha? Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka meron po kayong karagdagan pang mga mensahe sa ating mga kababayan, Madam Senator. Go ahead po. Well, sa lahat ng ating kababayan, anuman ang nakikita sa dyaryo, anuman nababasa, anuman sinasabi na tinutulak ng mga panukalang batas, para sa akin, gutom ang ating mga mamamayan. Napakamahal, hindi makatarungan ang bigas na humihigit 60 piso kada kilo. Para sa akin, unahin natin ang pagkain. Doon lang tayo, tutukan ng tutukan yan para maipsan ang hirap at gutom sa ating bansa. Asahan ninyo ako, tutulong ako sa anumang bagay sa ating magsasaka, sa ayuda, sa kadiwa at sa lahat ng pamimigay ng murang pagkain sa ating pamilya. Maraming salamat, mabuhay kayo, happy Monday! Opo. Maraming salamat po, Senator Amy. Good morning and good luck po. Ingat po. God Good bless. morning. Opo. Yan po mga kabalitaktakan. Nakalimutan ko isundot eh. May isa pa ako susundutin eh. Nakalimutan ko kasi nagpaalam na si Senator. Anyway, yan po mga kabalitaktakan, si Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committees on Cooperatives, Electoral Reforms and People's Participation, Foreign Relations, Social Justice, Welfare and Rural Development. Kumbaga sa balita ito, sa report, lead-in pa lang, storya na. Anyway, alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't lagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 15 minuto na lamang po, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito'y tumanggap tayo ng isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Kampanya kontra krimen ng MPD, mahigit 20 katao arestado. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Naaresto ng Manila Police District ang 212 katao sa anti-criminality campaign sa loob ng isang linggong police operations na may iba't ibang paglabag sa batas mula Mayo 12 hanggang 18 taong kasalukuyan. Ayon sa Manila Police District, mas marami ang kanilang dinakip sa hanay ng mga most wanted person at other wanted person na umabot sa 98 katao. Ikalawa, ang kampanya kontra illegal na droga na umabot sa 43 katao ang inaresto at pagkakasamsam ng 815.5 grams ng shabu. Ikatlo, ang 55 katao na ikinulong sa kampanya kontra illegal gambling. Ikaapat, ang 16 na katao na naaresto naman sa kampanya kontra lost firearms. Kabilang na ang 16 na nakumpiskang illegal na mga baril. Samantala, isinama rin sa bilang ng weekly accomplishment ng Manila Police District ang 4,438 mga naaresto sa City Ordinance na kinabibilangan din ng iba't ibang paglabag tulad ng paghuhubad ng walang pangitaas na kasuotan, paninigarilyo sa pampublikong lugar at
iba pa. Ito sa patrol number 5 ay yung pang para sa implementado ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, duda naman si dating Senador Panfilo Ping Lacson sa kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na tumestigo kamakailan sa Senado kaugnay sa pagkakadawit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng ilegal na droga. Inalala ng dating senador kung paano rin siya nasangkot sa mga aligasyon ni Morales 2 dekada na ang nakakaraan. Ayon sa dating senador, noong panahong yun, inuugnay din siya ng dating PIDEA agent sa paggamit ng ilegal na droga na kalaunan napatunayan namang walang katotohanan. Mayroon anyang reputasyon si Morales ng pagsakay sa mga maiingay na issue bagamat hindi niya alam kung sino o anong nakukuha nitong benepisyo mula sa paggawa nito. Pasada Balita. Pinaghahanda na ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Masbate, Mindanao sa susunod na taon. Kaugnay nito, nagsama-sama na ang mga lokal na pamahalaan sa BARM para magkaisa sa gagawing halalan at iisa na lamang din ang partido sa rehiyon na dating 4. Paliwanag ni Hulon Sulu Governor Sakurtan na hindi lang dahil sa puwersang politikal ang rason ng kanilang pagbuo ng Bangsamoro Grand Coalition, nais din nilang makapagsimula ng sariling gobyerno ang nasabing rehiyon. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Umaasa ulit ang San Miguel Beer kay Junmar Fajardo para lumamang ng 2-0 sa Philippine Cup Semifinals kahapon nang tinalo nila ang Rain or Shine 106-89 sa SM Mall of Asia Arena. Umiskor si Fajardo ng 18 puntos sa third quarter kung saan lumaki ang kalamangan ng Beermen. Kumana siya ng 22 points sa buong laro. Papasok sa fourth quarter, lamang ang SMB 88-73. Ang sabi ni Coach George Gallant, "We just got better getting back on defense. The players really went down well. We were getting good shots and that's why we were able to sprint back down and stop their fast break points, which was our main concern in game number 1. CJ Perez kumana ng 19 points at 11 rebounds at si Terence Romeo nagdagdag ng 16 points. Ang Game 3 ay gaganapin sa Miyerkules sa Dasmariñas Arena, Cavite. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Naniniwala ang Department of Finance na makakamit ng pamahalaan ng 6% hanggang 7% na target gross domestic product ng bansa. Ayon kay Finance Undersecretary Domini Velasquez, dapat umabot sa 6.1% ang gross domestic product ng bansa sa mga susunod na bahagi ng taon para maabot ang 6% target GDP ng pamahalaan. Inugnay ni Yusek Velasquez ang nasabing positibong pananaw sa posibleng pagtaas ng household consumption o kinukonsumo sa bahay at lumalagong job market. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Sumampa na sa 70 ang mga namatay sa malawakang pagbaha bunsod ng malakas sa pag-ulan sa Afghanistan. Ayon kay Afghan Ministry of Refugees, mahigit 2,000 kabahayan na ang nawasak. Magugunitang noong nakaraang linggo lamang, umabot sa mahigit 300 katao ang nasawi, habang halos 2,000 naman ang nasugatan bunsod ng una ng naganap na flash flood sa hilagang bahagi ng nasabing bansa. Pasada Balita. Sa ating good news, dahil po sa pagsisikap at determinasyon na abutin ang pangarap, nakapagtapos ng abogasya at valedictorian pa ang isang 26 anyos na si Jorens Oviedo mula University of Caloocan City College of Law na dating kargador lamang at nagtitinda ng sorbetes. Ayon kay Jorens, may mga araw na wala na silang panggastos kaya wala na rin siyang pambaon. Kahit pagpag umuwi ay wala siyang makain.
Bagamat tumigil lang 14 panitong kapatid sa pag-aaral, pinili ni Jorens na magpatuloy. Sa kanyang pagtatapos, gusto rin niyang makatulong sa ibang tao na wala o walang means na maka-access sa hustisya sa bansa. Pasada Balita. Bago lamang po ako tuloy magtapos babanggitin ko lamang to dahil tiniyak po at kinumpirma ng Department of Migrant Workers naligtas po yung 23 tripulanting Pilipino na kabilang sa sakay ng oil tanker na sinalakay ng Houthi rebels noong 18 ng Mayo. At binabanggit na inihayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka na nagpapatuloy pa rin ang paglalayag ng cargo vessel papunta sa susunod na destinasyon nito. At sumainyo ang 90 edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy birthday, Eliza Joy Quevedo, DWIZ Communications Assistant. Kahapon po ito. At kay Boy Tangkad, Kuya Chris Barrientos ng DWIZ. Station Manager ka na pala ng Central Palawan. Happy birthday. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, at tabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, alas 8 na ng AM. Bawal ang babaga.